Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Malayo nang nilakad natin. Malayo pa ba tayo? Ayon dito sa mapa na hawak ko, medyo malapit na tayo sa lugar kung saan pinamumugaran daw ng masasamang elemento. Kailangan nating magdoble ingat dahil delikado kapag hindi natin kinaya yung masasamang elemento na naninirahan sa gubat na to. Matagal na natin itong ginagawa. Wala namang masamang elemento ang nakakapanakit sa atin. Tsaka, wala naman silang kakayang makapanlaban sa atin. Mga espiritu lang naman sila. Sabi ng tita ko, mahilig siya magbasa ng Bible. Lahat daw yan ay mga fallen angels, yung mga anghel na kumalaban sa Diyos pero hindi nagtagumpay. Kaya pinalaya sila ng Diyos sa langit. Wow, iyang hiya naman ako sa'yo. Tagal ko nang hindi nagbabasa ng Bible. Sinabi lang sa akin. O ano, malayo pa ba tayo? Medyo malapit na. Narinig mo yun? Oo naman. Hindi naman ako bingi. Mukhang may tao sa lugar nito. Sino naman kaya si Raulo maglalakas ng loob na tumira dito? Tayo na nga. Malakas ang loob mo na pumunta dito eh. Siyempre, paranormal vlogger tayo. Kinakabahan ako. Ngayon ka pa ba kakabahan? Kung kailan nandito na tayo, malapit na tayo sa katotohanan. Sandali lang ha. Bakit na naman? Sino ka? Hala, para namang may tao rito. Alam kong nandiyan ka nagtatago sa makapal na talahib niyan. Seryoso ka ba? Kung hindi ka lalabas dyan, babarilin kita. Ala, hoy, nagpamprank ka ba? Ano ka ba, Rodel? Wala ka ba talagang napapansin? Wala nga, kundi mga tunog ng mga huni ng ibon at mga kuliglig sa gubat. Talasin mo ang pandama mo. Bibilang ako ng 3. Kapag hindi ka lumabas dyan, babarilin talaga kita. 1, 2, 3! May tao nga! Sabi ko sa iyo eh, ayaw mong maniwala. Sa isang banda, makabubuti rin yun. Para at least alam natin may kasama tayo sa lugar na to. Tangi, mas nakatatakot na kasama yung mga buhay na tao dahil marami silang pwedeng gawin kesa sa mga elemento na kaya lang manakot. Paano kung elemento nga yung nakita mo? Tinatakot lang tayo. Naku, teka, bakit ko ba nakakalimutan na kunan ng video? Sayang, makikita na sana natin yung kung anong uri sila ng nilalang. Ang mga paranormal vlogger ay mga individual na gumagawa ng online video content na nauukol sa mga kababalagan, supernatural na mga pangyayari. Ang kanilang mga vlog ay maaaring tumalakay sa mga lugar na may mga paranormal activity tulad ng haunted house, abandoned na lugar, o mga lugar na pinaniniwalaang may mga espiritu. Karaniwang naglalaman ang kanilang mga video ng pag-i-eksperimento, panayam sa mga eksperto, paglalarawan ng mga personal na karanasan. Ang mga paranormal vlogger ay naglalayong magbigay ng mga impormasyon at aliw sa kanilang mga manunood hinggil sa mga paranormal sa mundo. Ito ang buhay ng magkaibigang Rodel at Samantha, ang maging paranormal na vlogger. Isang pangyayari sa kanilang buhay ang magpapabago sa kanilang pananaw nang makaranas sila ng isang kahindik-hindik na pangyayari sa kanilang buhay. Pwede na dito. Pantay ang lugar sa gawing ito. Medyo mahangin lang ang lugar nito.
Sandali lang ha. Iahanda ko lang ang mga polls at guidelines. Ako na ang maglalatag ng lona sa sahig. Para naman mailagay mo na yung mga poles na yan. Siguraduhin mo lang na flat siya ha? Para walang mabanggang materyales. Ano ka ba? Heavy duty kaya tong tent natin. Bilisan mo nang mag-ayos. Nang maayos ko na rin yung mga gamit. The best ka talagang partner sa vlog. Wala kang kakeme-keme sa buhay. Palaban kahit saan. Hoy, baka saan na naman umabot yan ha? Bilisan na natin nang maiayos na natin ito. Ako na magtatakip ng stakes ng linya para matibay. Sige. Sige part ha. Bilisan mo na. Bago magdilim ha. Mahihirapan na tayong makakilos. Yes part. Sigurado ako. Magte-trending tayo nito. Ito na yata yung pinaka-extreme na lugar na napuntahan natin. Na hindi na pinag-iinteresan ng mga kapwa natin vloggers. Dahil sa bungad pa lang ng gubat, kakilakilabot na ang mararamdaman ng mga tao. At tayo lang ang unang-unang makakapagkandak ng paranormal vlog na ito sa lugar na to. Sandali. Oh, ano naman ang pansin mo? May mangilan-ngilan na mga punit na damit sa lugar na ito. Dating pinagkampuan daw ito noong unang panahon. Nung nagkaroon daw ng gyera, ang ibang bangkay dito na inilibing. Hindi naman luma yung mga damit. Oo, luma na. Pero bagong laba. E di mabuti. May magagamit tayong pangpunas o kaya basahan. Sira ka ba? Eh di lalong magagalit yung may-ari nito. Paano kung dito pala siya natutulog? Paano kung yung napansin natin kanina, dito pala nakatira? Ano ka ba? Gubat ito na malapit sa ilog. Baka mga naliligo lang yan kanina dyan tapos iniwan lang. Tulungan mo na nga lang ako dito para bago malang magdilim, maayos na ito. Tsaka isa pa, isi-set up ko pa yung mga camera natin para bukas may content kaagad tayo. Alam mo naman, inaabangan ng mga viewers natin itong vlog na to. Rodel! Ano na naman? Ikaw ang dami-dami mong napapansin. Ang daming nakakalat na damit dito sa gubat. Rodel, may mga dugo-dugo pa. Tama nga ang nasa post. Mapanganib ang lugar nito. Kaya walang natutuloy na mag-content dito eh. Dahil delikado rito. Sam, kumalma ka nga lang. Malay mo na iwan lang yan ng ibang vloggers para takutin ang mga susunod na pupunta rito. Paano mo ipapaliwanag ang dugo? Saka, punit-punit yan oh. Kalma lang. Walang mangyayari sa atin dito. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Tsaka may baril naman tayo. Kung sakali mang malagay tayo sa panganib, meron naman tayong magagamit. Sa unti-unting pagkakalat ng dilim, unti-unti ring nararanasan ang mga kakaibang pangyayari sa buhay ni na Samantha at Rodel. Sa gitna ng gubat na kanilang pinuntahan, unti-unti ring kumakalat ang lagim at ang lugar ng kanilang kinaroroonan ay lugar ng kababalaghan. Isinet up na nga ni Rodel ang mga kamera sa paligid ng tent dahil may night vision naman ang kanilang GoPro action cam. Hindi na nila kinailangan pang ilawan ang paligid. Si Samantha naman sa sobrang pagod sa paglalakad ay nakatulog na ng mahimbing. Samantalang si Rodel naman patuloy na naghihintay na makakakita ng mga kakaiba sa kanilang mga camera na nakakonek sa kanilang laptop hanggang sa maya-maya pa'y nakatulog na rin ito sa paghihintay. Kinabukasan, maagang nagising si Samantha para tingnan ang mga captured video ng kanilang GoPro action camera. Nang may mapansin itong Perfect! Ang ganda rin pala ng view dito kahit papano. Hala, wait lang ah. Ayos ka lang? Rodel, tingnan mo ito. Ano na naman yan? Parang may taong nakasilip sa puno. Rodel! Baliw. Wala lang yan kung ano nung iniisip mo eh.
Wala naman tao rito, tayo lang nandito. Huwag kang kapatakot dyan. Pero tao nga itong nakatayo sa may puno. Ayan yung katawan. Tapos, ayan yung mukha. Baka aswang yun, Rodel. Babae yan eh. Baka naman ikaw lang yan. Para ngayong umaga merong content tayo kaagad. Ako pa yung pinaghihinalaan mo. Samantalang tulog na tulog ako kagabi. Ni hindi man lang ako nagising. As in, kaninang umaga lang. Teka, wait. Paki-play nga uli. Ayan. 11:45 p.m. At tulog na tulog ako niyan. Nice! Anong nice? Hindi nga ikaw. Kasi dito sa isang GoPro action cam natin, tulog na tulog ka 8:45 din. Ngayon naniniwala ka na. May ibang tao sa lugar na ito. Paano kung totoo yung bali-balita na totoong aswang nga yan? Naniniwala ka naman. Alam ko elemento lang yan. Paano ka nakakasigurado? Kung aswang yan, sana sinalakay na tayo kagabi pa. Pero hindi niya ginawa. Kasi nga, mga espiritu lang sila. Kaya ipanatag mo lang ang loob mo. Ang mahalaga, may content tayo ngayong araw. Ang daming viewers natin ang nag-message sa community kung ano na raw update sa atin. Ganito na lang. Magluto ka na lang dyan ng umagahan natin. Tapos ako naman, aayusin ko lang tong video na to para may upload ka agad tayo. Ganun na lamang ang pananabik ni Rodel na may upload kaagad ang kuwang video nila ng gabing yun na nakaabang naman ang mga viewers nila sa kanilang YouTube channel. Kaya nagmamadali siyang tapusin ang video at nag-narrate siya sa video na kanyang i-upload. Guys, eto na ang unang kababalagang nangyari sa amin. Kitang-kita nyo naman sa camera, di ba? Kaming dalawa lang ni Samantha sa horror forest na to. Wala kaming ibang kasama. Sinadya talaga namin na hindi na isama ang editing team namin, pati yung cameraman namin. Nang sa ganun, maging ka-extreme ang vlog na to. Kasi nga, mahal namin kayo. Kaya tingnan nyo to guys. 11:45 p.m. Tulog na tulog si Samantha. 11:45 din. Dito naman sa isa naming action cam. Nasa computer tent ako. Pero sa action cam namin na nakaabang sa labas, guys, naninindig talaga ang balahibo ko. Kitang-kita sa camera. Malinaw na malinaw ang figure niya. Oo guys, oo, tingnan nyo. Isang matandang babae na mahaba ang buhok. Mahaba ang kuko. Eto pa guys, nakapangingilabot. Raw video yan ha. Isusumin ko lang. Ayan, yan guys, kitang-kita nyo. Ang palya, hindi sumasayad sa lupa. Naninindig na balahibo ko guys sa pag-i-edit ko nito. Abangan nyo na ang susunod. Pagkatapos maglapat ng voice over ni Rodel sa kanilang vlog, nagmamadali na siyang i-render ang video para may update na ang kanilang mga subscriber. Ganun na lamang ang kanyang panglulumo nang mawala ng signal sa kanilang lugar. Pati ang data ng cellphone nila biglang nawala matapos siyang ma-render ang video. Grabe naman to. Kung kailan for uploading ng video namin, saka naman wala ng signal. Mula kahapon hanggang kanina, ang lakas-lakas ng signal. As in, ngayon pa talaga na wala ng signal. Wah! Ano ba nangyayari? Excited pa naman ako. Sayang talaga. Sayang! Kinagabihan, bandang 12:00 ng hating gabi, naalimpungatan si Samantha nang makarinig ito ng kaluskos sa labas ng tent. Nanindig ang kanyang mga balahibo.
sa hindi malamang dahilan dahil sa narinig. Bukod ba sa hating gabi, sinong tao ang mananatili sa labas ng ganong oras? Hindi mawari ni Samantha ang mararamdaman ng mga oras na yun, ngunit pilit niya lamang binabaliwala. Sa lamig ng gabi, siya'y sumabay sa panlalabig ni Samantha. Inisip na lamang ni Samantha na hayop lang ang kumalusku sa labas ng kanilang tent, ngunit hindi pa rin mawala sa isip ni Samantha ang posibilidad na ang kumalusku sa kanilang tent sa labas ay aswang. Gayunpaman, tinatagan pa rin ni Samantha ang sarili. Bumangon ito at lumabas ng tent, dala ng pagkalam ng kanyang sikmura. Rodel? Ay, gabi na pala. Hindi man lang ako ginising ni Rodel kanina. Ang lamig Grabe. Sana naman tiniran pa ako ni Rodel. Timawa pa naman ang isang yun. Medyo nagugutom na ako Hello guys! Welcome again. Time check po tayo. 12:30 na ng hating gabi. May kakaiba akong nararamdaman. Nakakakilabot na tipong nagiging hindi ako komportable. Pero kakayanin para sa challenge na ito. Tulog na si Rodel. Sobrang lamig dito sa gubat. Ako na lang mag-isa sa tent. Oh, ano yun? Oh, may anino. Kinakabahan na ako. Huminto yung anino sa harap ng tent ko. Paniguradong hindi ito si Rodel. Parang mantika kung matulog ang isang yun Hala, bubuksan niya ang tent. Anong gagawin ko? Aray! Oh. Ano ka ba naman? Rodel! Ako nga. Nagising lang ako kasi iihi ako tapos titingnan lang sana kita para siguraduhin kung buhay ka pa ba. Kaso hinampas mo na ako. Ikaw ba yung nakatayo kanina sa labas ng tent ko? Ha? Kararating ko lang. Pero may nakita akong anino kanina. Nakatayo lang sa labas ng tent ko. Samantha, walang ibang tao rito kundi tayo lang. Pero Rodel, may nakita akong anino sa labas ng tent kanina. Ilang minuto ring nakatayo yun. Parang gustong buksan yung tent. Walang tao kanina nung dumating ako. Pero Rodel! Sige na. Dito na rin na ako matutulog. Sasamahan na kita para hindi ka matakot. Huwag ka na kasing mag-isip ng kung ano-ano para hindi ka makaramdam ng kung ano-ano. Pero Rodel, nakita ko talaga. Nakuhaan ko pa nga ng video. Isipin mo na lang na ako yun. E di mabuti para content. Akin na yung video, tingnan ko. Kanino naman kaya anino ito? Nakita mo na. May anino, hindi ba? Ako yan Pero sabi mo, kararating mo lang. Shh! Matulog ka na uli. Nakapagtataka. Kaninong anino yung nasa camera? Kung kami lang dalawa ang naririto. Laking pagtataka ni Rodel na isa na namang kakilakilabot na katatakutan. Hindi lang babae, meron ding lalaking umaali-aligid sa kanila. Ang hindi nila lubos maisip kung totoong tao nga ba ang kanilang nakita. Bakit nagpaparamdam lamang ito at hindi naman sila sinasalakay. Dito na napagpasyang tuklasin ni Rodel ang paligid ng gubat. Mag-isa itong in-explore ang gubat gamit ang isa nilang GoPro action camera.
Mula dito sa di kalayuan ng aming tent, medyo may kataasan na itong lugar na to. Makikita ko kung sino ang nagpaparamdam sa amin. Sigurado ako, hindi elemento yung nakita namin. Dahil buong itsura niya sa camera. Kung mga elemento lang sila, malamang hindi buo ang makikita namin. Tutubang nakikita kong ito? May isang matandang babae patungo sa tent ni Samantha. Tulog na tulog pa naman si Samantha. Lalapitan ko. Umayo siya. Napansin niya yatang may taong paparating. Umanda ka sa akin, matanda ka kung sino ka man. Hindi ka makaliligtas sa akin. Sinundan ni Rodel ang matandang babaeng umaali-aligid sa tenda. Desidido siyang matuklasan kung sino ito at ano ang pakay nito sa kanila, kung bakit ito nagpabalik-balik sa kanilang kinalalagyan. Maya-maya pa'y nakarinig siya ng putok ng baril mula sa di kalayuan. Bagamat nakaramdam ng takot, sinundan na lamang nito ang pinanggalingan ng tunog. At ganun na lamang ang kanyang pagkagulat nang sumambulat ang mga bangkay ng mga mangangaso sa paligid. Dalawang lalaking mangangaso ang wakwak ang tiyan at kinuha ang kanyang lamang loob, habang ang isa naman ay nagsalita pa nang maabutan ito ni Rodel. Lumayo ka na dito. May aswang sa lugar na to. Aswang ang sumalakay sa amin. Halos mangatog ang tuhod ni Rodel sa kanyang natuklasan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Hindi niya rin malaman ang kanyang gagawin. Bigla na lamang siyang naimasmasan nang mapatingin sa kanya ang isang matandang babae na tila busog na busog. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Naghahanap ako ng panggatong. Bakit may dugo ang damit niyo? Bakit ganyan ka kung makatitig sa akin? Hindi po normal sa isang matanda ang gumala ng ganitong oras. Tapos maghahanap ka ng panggatong? Saan kayo nakatira? Ang tirahan ko, ang lugar na pinagtayuan nyo ng kubol. Kaya ngayon, pansamantala akong tumutuloy sa kuweba. Doon ako nagsisaing at nagluluto. Anong kinalaman niyo sa mga patay sa di kalayuan itong kinalalagyan natin? Sobra ka namang makapagtanong. Anong akala mo sa akin, aswang? Iniisip mo na ako ang kumakain ng mga lamang loob nila? Huling-huli na kita. Walang ibang tao sa lugar na to. Nakapagsalita pa yung isa at ang sabi niya, aswang ang umatake sa kanila. Anong nakakatawa sa sinabi ko, tanda? Kahit saan kasi kami pumunta, panay pa rin ang pagdududa sa amin na aswang kami. Kaya nga mas pinili namin na manirahan sa lugar na ito para wala nang manggugulo sa amin. Pero sinusundan pa rin kami ng kamalasan ng mga pambibintang. Kami? Ibig sabihin hindi kayo nag-iisa? Marami kayo? Nararamdaman kong kakaiba kang nilalang. Pero hindi ako takot sa inyo. Hindi naman kita tinatakot. Kayo ang pumatay sa kanila. Bakit hindi mo tingnan kung sino ang may kagagawa ng nangyari sa kanila? Tingnan mo! Ayun!
Ayun, kitang-kita sila rito. Ang mababangis na baboy rabo ang sumalakay sa kanila. Ay nagalit na siguro ang baboy rabo sa kanila. Ayan, yan ang ginawa sa kanila. Ang hilig kasi nilang mangaso. Kaya nangyari sa kanila. Kaya ikaw, bago ka pa makita ng mga mapapakis na baboy rabo, umalis ka na rito. Lisanin niyo na ang gubat na ito bago pa kayong dalaway mapahamak at matulad sa kanila. Nagmamadali namang nilisan ni Rodel ang matandang babaeng nakita niya sa gubat. Inisip niya ang kaibigang si Samantha. Baka sapitin din ito ang sinapit ng lalaki sa kamay ng mga mababangis na nilalang. Sa kanyang pagmamadali, napansin itong naligaw siya. Hindi niya na matuntun ang daan pabalik ng kinaroroonan ng tent. Rodel? Ikaw ba yan? Ay, wala dito ang mga gamit niya. Umalis siya. Iniwan niya ako. Nakakainis naman oo. Bakit niya ako iniwang mag-isa rito? Nakakainis! Hindi na maganda to. Kailangan humingi na ako ng tulong. Si Gino, siya lang ang makakatulong sa akin. Sumagot ka, Gino. Ikaw lang ang alam kong makakatulong sa akin para kumbinsihin si Rodel na itigil ng vlog na ito. Dahil hindi na magandang nangyayari. Teka, bakit parang may naririnig ako sa di kalayuan? Nandito lang si Gino. Oh, in-off niya ang phone niya. Kung ganon, nandito siya. Gino! Gino! Walang hiya ka! Anong ginagawa mo dyan? Paano mo nalaman na nandito kami? Tinatawagan pa lang sana kita. Nakalimutan mo na ba? May mga tracking apps ang phone natin. Kaya madali nating malolocate kung nasan ang bawat isa sa atin. So meaning, may signal dito? Oo. Pero kanina, hindi kami makapag-upload ni Rodel. Walang signal. Maghanap ka na lang ng place na malakas ang signal. Teka, bakit nga pala sumunod ka dito ng ganitong oras ng gabi? Actually, bukas sana ako aakyat dito eh. Kaya lang, napansin ko, mula sa tracking apps, malayo sa'yo si Rodel. Kaya naisip ko, kailangan nyo ng tulong. May mga kasama ako kanina. Kaso, hanggang doon lang sila sa kampuan. Hindi na sila tumuloy dito. Kaya mag-isa lang akong naglakas loob na tumungo dito. Kayo ang grabe, kasi kayong dalawa lang ang sumung sa gubat na ito. Ako yung editor. Pero iniwan nyo ako. Ayoko nang ituloy yung vlog na ito. Gusto ko nang umuwi bukas. Sayang naman. Kung kailan nandito na ako, tsaka ka naman nagpasyang itigil ang vlogs. Hindi elemento ang nandito. Mas mapanganib kaysa sa mga inaasahan ko. Ayaw mo nun? Kakaibang laman ng content natin. Hindi mo ko naiintindihan, Gino. Samantha. Isang araw at 2 gabi pa lang kami rito. Ang dami na naming natuklasan. At hindi magandang nangyayari sa amin dito. Kung itutuloy ko ito, baka buhay natin ang kapalit. Hindi naman siguro. Pakiusap! Ibang content na lang ang gawin natin. Ayoko na dito, Gino. O sige, pag-usapan natin. Nasaan nga pala si Rodel? Hindi ko alam.
Iniwanan ka dito ng nag-iisa? Naidlip ako kaninang hapon. Pagising ko, wala na siya. Bakit kanya iniwan? Hindi magagawa sa akin ni Rodel yun. Matagal na kaming magkasama sa vlog. Kailanman hindi niya ako iniwan. Pero ngayon ginawa niya. Chino, Kaya siguro, hindi niya ako sinama eh. Kasi, may masama siyang balak. anong masamang balak ang pinagsasasabi mo? Matinong tao si Rodel. Teka nga, di ba may tracker ka? May signal yung phone mo. Bakit hindi mo hanapin para malaman natin kung iniwan niya ba ako? O baka nandito pa siya sa gubat? Sandali, susubukan ko. Dito natin mapapatunayan kung trinaydor ka niya. Tama na, Chino. Kaya talaga siguro hindi kanya isinama. Dahil hindi talaga kayo magkasundo. Lagi mo siyang pinag-iisipan ng hindi maganda. Ayan, natrace ko na. Nagka-signal siya. Nasaan siya? Nandito pa siya sa gubat. Pero malayo dito. Kung ganon, tama ang kutob ko. Naligaw nga siya. Hindi niya ako iniwan. Naligaw lang siya, Gino. Hanapin natin siya. Baka kung mapahamak siya. Nakarinig ako ng mga putok ng baril kanina eh. Paano na lang kung may naligaw na bala tapos natamaan siya. Bakit ka ba concern sa kanya? Mahal mo siya ano? Tumigil ka na nga. Hanapin na lang natin siya. Dito ka lang. Ako na lang maghahanap sa kanya. Bantayan mo mga gamit sa vlogs. Ako nang bahala kay Rodel. Kabado si Samantha sa pwedeng kapahamakang sasapitin ni Rodel. Samantala, paniwalang-paniwala naman si Samantha na tutulungan nga sila ni Gino para mahanap si Rodel. Pero ang plano nito, lalo pang iligaw ang lalaki. Sa halip, umuwi ito sa kanilang pinagtataguang lungga. Ano nang nangyari? Nailigaw ko na siya. Mabuti naman kung ganon. Paniwalang-paniwala ang lalaki. Nababoy ramo nga ang may mga kagagawan ng mga namatay na mga ngaso. Akala ko mabubuking na ako. Sa susunod, mag-iingat ka. Titirhan mo ako. Gusto kong kainin ang puso ng babaeng yun. Wag, ina. Natatakam na ako. Noong isang araw ko pa siya gustong kainin. Dahil lang sa kapipigil mo. Kaya hindi ko magawa-gawa gusto ko. Makakain mo ng buong buo ang lalaking kasama niya. Pero ang babae, utang na loob. Wag na wag mo siyang gagalawin. Umiibig ka sa kanya? Matagal na. Ang pag-ibig sa hindi nating kauri. Ang siyang magpapahamak sa atin. Hindi pwedeng maubos ang lahi natin. Iilan na lang tayong natitira. Kung masasawi ka pa sa pag-ibig, ito ang magpubulit sa'yo sa kapahamakan. Alam ko. Pero kung paanong hindi natin napipigilan ang nararamdaman natin na kumain ng karne ng tao, ganon din ang nararamdaman ko sa kanya. Matagal ko na siyang sinusubaybayan noon pa man. Kaya nga, nang mangangailangan na sila ng editor sa vlog nila, kahit na alam kong mahirap, pinilit kong matutunan. Mapalapit lang sa kanya. Basta ang kasunduan natin
Hindi mo tatalikuran ang pagiging aswang mo. Bagkus, siya ang yayayain mong maging kaanib natin. Maging siya man ay maging aswang din. Mangyayari yan, ina. Dahil hindi ko papayagang makalabas pa sila ng gubat na ito. Kaya tigilan mo na ang pananakot sa kanya. Nang sa ganon, hindi niya maisip na itigil ang vlogs na ito. Kailangan makaabot sila sa 15 araw ng buwan na ito. Kailangang maabutan sila rito ng pagbilog ng buwan. Nang sa ganon, maging mabagsik at mabilis tayong kumilos. Hindi nila tayo matatakasan. Walang kaalam-alam sina Samantha at Rodel. Napakana ni Gino ang lahat. Siya ang may kagagawan kung bakit napunta sila sa lugar niyon. Si Gino rin ang nabigay ng info tungkol sa magagandang scope para sa kanilang vlog bilang mga paranormal vlogger. Paniwalang-paniwala naman si Samantha na matutulungan nga siya ni Gino para mahanap si Rodel. Naibsan ang pangamba ni Samantha nang makita ang partner niya sa vlog. Rodel! Samantha, Saan ka ba pumunta? Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. teka sandali. Hindi ako makahinga. Hindi kita niyayakap ha? Akala ko niyayakap na ako eh. Saan ka ba galing? Naligaw ako sa gubat. Hindi na ako nakabalik kaagad. Pero grabe yung natuklasan ko. Ano? Hindi nga mga engkanto ang naririto. Rodel, Tama ang kutob mo. Hindi mga elemento ang nandito, kundi mga aswang. Diyos ko, sinasabi ko na nga ba? Kitang-kita ng dalawa kong mga mata ang bangkay ng mga taong kinain ang lamang loob ng isang tila halimo ang itsura. Parang aswang. Itigil na natin ang vlog niya ito. Baka mamaya niyan tayo ng isunod na biktimahin ng aswang. Sige, mas malaga sa akin ang buhay natin. Aanhin ko naman ang 1,000,000 views at ang trending video natin kung buhay naman natin na mapapahamak. Salamat naman. Akala ko hindi ka makikinig sa akin eh. Sige, bukas na bukas pagsikat ng araw, bababa na tayo. Aalis na tayo sa gubat na to. Salamat, Rodel. Teka nga pala, hindi ba kayo nagkasalubong ni Gino? Ano? Dumating siya dito kanina. Paano niya nalamang nandito tayo? May tracker na ginagamit siya. Kaya natuntun niya tayo. Nakapagtataka naman yata. Kahit naka-tracker app siya, mahirap masundan ang lugar na to. Nasa liblib tayong gubat. Isa pa, wala namang signal. Kaya siguradong hindi magiging accurate ang tracker's app niya. Anong iniisip mo? Ewan ko. Basta ibang pakiramdam ko nang nandito siya. Parang may hindi magandang mangyayari. Noon pa man, wala na talaga akong tiwala sa kanya. Pinagdududahan man ni Rodel ang kanilang editor na si Gino, pero wala na rin itong nagawa sa nais ng lalaki. Nagtagumpay na ito na dalhin sila sa isang nakatatakot na lugar. Kaya naman, pumayag na lamang siya na iwan ang gubat at itigil na lang ang pagbablog. Aniya, higit na mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa kikitain nila sa vlogs na yun. Bagamat may panghihinayang na hindi matapos ang content, inisip na lamang nila na mas maganda pang buhay ang mangyayari sa kanila ni Samantha kung lilisanin nila ang lugar na yun. Kaya kinabukasan, nag-aagaw pa lamang ang liwanag sa dilim. Binaklas na ni Rodel ang mga itinayo nilang tent.
Hindi na rin sila nagluto ng agahan para makaalis sila kaagad ng lugar na yun. Wala na silang sinayang na sandali. Buong-buo na ang loob nila na bumaba ng bayan. Subalit habang nasa daan, sa patuloy nilang pagsisikap na mahanap ang daan palabas ng gubat, ay napansin nilang hindi sila umaalis sa lugar na kanilang pinanggalingan. Halos pabalik-balik lamang sila. Isa lang ang nasa isip ng dalawa, na nililigaw sila ng hindi malamang nilalang na nasa liblib ng kagubatan na kanilang kinaroroonan. Bakit nagvi-video ka pa? Tapos na yung vlog natin. For documentation na lang. Kailangan makalabas ka agad tayo dito. Ayoko nang magstay. Teka, nasa na ba tayo? Kanina pa tayo naglalakad ah. Oo nga eh. Parang umiikot lang tayo. Kanina ko pa napansin. Duman na tayo sa punong yan ah. Parang may ayaw na lumabas tayo sa gubat na ito. Sabi ng tita ko noon, utak natin ang ginugulo ng mga elementong yan. Kailangan na kailangan natin pag-ingatan ang ating isipan. Sapagkat kung anong iniisip mo, yun ang magiging buhay mo. Hindi kita maintindihan. Basta wag tayong padadala sa takot. Dahil ang takot niyan ay... Oh, naliligaw na ba tayo? Hawakan mo tong camera. Babaliktarin ko lang ang damit ko. Doon na nga nila napatunayang dalawa na may nanliligaw sa kanila na hindi maipaliwanag na nilalang. Pagkatapos mabaliktad ni Rodel ang kanyang damit, doon niya nakita ang tunay na daan palabas ng gubat. Nakita niya rin si Gino sa lugar na kinaroroonan nila. Bagamat may pagdududa, tinataga na lamang nito ang kanilang loob. Ipinagwalang bahala na lang muna ni Rodel ang kanyang pagdududa sa lalaki. Maaliwalas ang mukha ni Gino ng mga oras na yun. Hindi pa lumalabas ang kanyang tunay na pagiging aswang dahil hindi pa nagaganap ang kabilugan ng buwan. Nagtanong si Gino kung bakit nag-alsabalutan sila at hindi malang siya hinintay. Subalit ang inisip ni Rodel, ang takot na nararamdaman ni Samantha at ang takot niya rin matapos matuklasang may aswang nga sa lugar na kanilang pinuntahan. Bilang bahagi ng team, nakiusap si Gino sa kanila na manatili muna sila sa gubat kahit isang araw lang. Hindi naman pumayag ang dalawa. Buo na sa isip ni Rodel at ni Samantha na itigil na ang pagbablog. Ngunit nakagawa ng alibay si Gino para mapapayag ang dalawa na kung magtutuloy sila, baka makasalubong nila ang mga tulisan na tumatakas mula sa mga militar. Baka mapagkamalan silang espiya ng mga sundalo at pag-initan sila ng mga rebelde. Gawin pa sila nitong bihag. Lalo pa silang tinakot ni Gino na kung natakasan nila ang kakaibang nilalang sa liblib na gubat, pero ang mga tulisan na makasasalubong nila sa baba ay hindi nila matatakasan. Napapayag na lamang ang dalawa na manatili lang muna ng ilang araw sa gubat, lalo na nang makarinig sila ng mga putukan ng baril mula sa ibaba na kanilang daraanan. Naisip ni Rodel ang kaligtasan nila kung mananatili pa sila sa gubat. Doon nila natuklasan na taga-gubat pala si Gino. Kaya pala kabisado nito ang mga pasikot-sikot sa gubat. Pero hindi sinabi ni Gino ang tunay niyang pagkatao dahil sa kanyang balak kay Samantha. Dito na lumabas ang tunay nitong hangarin sa babae kung bakit ganun na lamang ang galit niya kay Samantha.
na ang buong akala ng kanyang inang aswang umiibig ito sa babae. Pero taliwa sa tunay na hangarin ni Gino sa babae. Kinagabihan, isang lihim ang matutuklasan ni Rodel kay Gino. Gino, ikaw ba yan? Dapat pala nag-jacket ako. Mabagin. Mabuti na lang wala rito si Samantha. Paniguradong lalong iiyak yung kapag nakita niya to. Totoo palang balibalita. Sinasabi ko na nga ba, aswang talaga. Malas. Mabuti na lang. Abala sa pagkain ang isang to. Akala mo ba hindi kita nakita? Si Samantha, iniwan ko siya. Babalik na ako doon. Namutla ka ata. Huwag kang mag-alala. Mapili ako sa kakainin ko. Nasaan si Samantha? Siya ang gusto ko. Bakit mo kilala si Samantha? Anong ginawa niya sa'yo? Manahimik ka! Hindi mo alam kung gaano kasakit ang dinulot ang babaeng inalagaan mo. Hindi magagawang manakit ng tao ni Samantha. Wala kang alam! Tumigil ka na! Walang kasalanan sa'yo si Samantha! Meron! Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakapaghihigante. Kinalaban niya ang isang aswang. Huwag mo siyang sasaktan! Pakiusap! Samantha, sana magising ka. Wala nang magliligtas sa kanya. Dahil iniwan mo siyang mag-isa ron, Rodel. Anong klaseng kaibigan ka? Inaasahan mo bang pangangalagaan siya ni Gino? Anong ginawa mo sa kanya? Wala. Dahil isa akong baliw. Kung sasaktan ko ang sarili ko! Gino! Ang bilis niyong malinlang! Kasama niyo na ang lalaking hinahanap ninyo! Hindi niyo pa nakikita! Tama na! Tama na! Walang makakalabas ng buhay sa gubat na ito! Aswang ako, Rodel! Hindi ba? Huling salita para kay Samantha! Pakiusap! Naging kaibigan mo rin kami, Gino! Hindi ko kayo itinuring na kaibigan! Dahil kay Samantha, nasira ang buhay ko, Rodel! Ngayon, pagbabayaran niyo ito! Hindi! Hindi, Gino! Pakawalan mo ako rito! Ano ba? Pakawalan mo ako! Nasasaktan ako! Hindi mo na ba naaalala ang ginawa mo sa akin noon? Sinira mo ang buhay ko! Ano bang sinasabi mo? Magkaibigan tayo! Pareho lang kayo ng sinabi ng kaibigan mong si Rodel. Hindi mo ko kailanman naging kaibigan, Samantha! Gino, ano ba ha? Hindi ko alam kung anong nangyayari. Ano bang problema? Hindi mo na maalala? Pwes, ipapaalala ko sa'yo! Ano nangyayari sa'yo? Gino! Isa kang... Oo, Samantha! Ako ang lalaking sumusunod sa'yo at pumapatay! Ano bang ginawa ko sa'yo? Para gawin mo sa akin to? Kung ganun... Masaya akong nakikitang nahihirapan ka. Kagaya ng hirap na naranasan ko noon. Noong sinunog mo ang bahay ng pamilya ko. Gino, hindi kita maintindihan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang bahay na nilagyan mo ng gasolina bilang prank na nauwi sa sunog noon. Kami ang nakatira roon. Nais lang naming mamuhay ng mapayapa kasama ang mga tao. Pero sinira mo. Ang masakit doon, hinayaan ako ng pamilya kong iwan akong mag-isa dahil ang sunog
ay nagmula mismo sa kwarto ko. Gino! Hello? Ngayon po may dala akong gasolina. Ipaprank natin ang taong nakatira sa isang bahay na may sunog. Pero wala naman pala. Nakakatawa yun, sobra, di ba? Heto yung bahay na target natin, guys. Ibubuhos natin ang gasolina rito sa kwartong ito. At sakto, may natutulog na bata, oh. Tara na, guys! Hayan! Magtago na tayo para makita natin ang reaksyon nila! Nay! Tay! May sunog! Nasaan ba kayo? Natatakot ako! Gino, bata pa ako noon. Hindi ko naman yun sinasadya. Gino! Hindi ko sinasadya. Sinira mo ang buhay ko! Iniwan ako ng pamilya ko dahil sa kagagawan mo! Patawarin mo ko, Gino. Hindi ko sinasadya. Kung hindi mo ginawa yun, edi sana payapa tayo ngayon. Ikaw ang nagpalala ng galit sa puso ko, Samantha! Gagawin ko ang lahat. Patawarin mo lang ako, Gino. Patawarin Walang mo magagawa ang lang pag-iyak mo, ako. Samantha! Tawagin mo ng lahat ng santo. Ngunit wala nang makakaligtas sa'yo. Gino! Ngayon, ipaparamdam ko sa'yo ang sakit na naranasan ko noon! Gino, parang awa mo. Huwag! Bagamat hinanghina si Rodel ng mga oras na yun, pinilit niyang kalagan ang kanyang sarili upang matulungan si Samantha. Nagtagumpay naman siya sa kanyang plano. Nakakuha ito ng malaking bakal na siyang ipinampalo kay Gino. Kaya nawalan ito ng balay na siya namang ikinabagsak nito. Nagmamadali silang umalis sa lugar na yun. Dahil umaga pa ng mga araw na yun, hindi na rin sila nasundan pa ng ina ni Gino, ang aswang. Makalipas ang isang buwan pagkatapos ng insidenteng yun, nanatili sila sa ibang bansa upang doon ipagpatuloy ang buhay. Si Samantha naman nagpapatherapy upang matulungang baliwalain ang nakaraan na hindi niya makalimutan at talagang tumatak sa isipan ni Samantha. Habang tumatagal naman, nagiging maayos naman si Samantha sa tulong na rin ng psychologist. Ngunit hindi pa rin maiwasan na tuwing gabi, naaalala ni Samantha ang mga nangyayari sa kanila sa gubat na yon. Isang umaga, habang nasa sala si Rodel, napansin niya ang isang kamera. Marami pang video rito sa camera na to ah. Matagal-tagal na rin hindi ako nakakapag-upload. Makapag-edit nga muna. Maganda pagkaka-edit ah. Parang normal na challenge lang sa gubat. And pause. Anong ginagawa mo? May pinost lang sa channel natin. Ano naman? Yung karanasan natin sa gubat. Tingnan mo, ang dami agad nag-likes. Oo nga. Nagbabalak na din ako na bumalik sa pag-vlog. Magandang ideya yan. Siya nga pala, aalis na ako ah. May therapy appointment pa ako ngayon eh. Kala ko ba nagbabalak ka mag-vlog? Oo nga. Bala ko na rin bumalik sa pag-vlog.
Tatapusin ko lang yung therapy ko. Sige aalis na pala ako. May appointment pa ako ngayon eh. Sige ingat. Ang daming nalilang sa video na to Hindi nila alam. Sa likod ng video na to, ang kahindik-hindik na karanasan namin sa gubat na yun. Shout out time! Shout out po kay Sikaya Axel, Jonalyn Lopez, Jeremy Santos, Leslie Martinez, Gemini Vlog, Doraisa Gilarbas, Ansky Missy Labroso, Matelma Francia, Rica Peralta, Trace Boone Vlog, Mabel Bakunawa, Rahimid Guzman, Kans Laraga, Marie, Maylin Halo, Bechi 5050, Aisa Sansalona, Aurora Benavista, Adeline Balote, listening from JMA Cavite to Taguig City, Gilbert Intano, Labares 17, Irene, Rahima Di Guzman, Muhammad Amer, Gerlin Picache, Nancy, Real Playa, Isiret Lee, Elami Lucilio, Laileni Grande, Edgardo Tamayo, Baricel Cardenas, Christopher Perez, Lisa Takada, Juanita Par, Jeremy Santos, Jamil Villa, Emelda Pascua. Gusto po namin magpasalamat kay Ma'am Emelda Pascua sa inyo pong ipinaabot na pang-snack o pang-kapi po ng ating mga radio drama talent. So nagkaroon na po tayo ng food trip sa Mang Inasal. Halos lahat po ng mga drama talent ay nakasama namin. Hindi na po namin ipopost yung video. Maraming salamat po Ma'am Emelda Pascua sa inyong pagpapaabot ng pagkain namin. Shoutout din po kay Chechi Joby. Sa mga hindi po inabot ng aming shoutout, maraming salamat po. Abangan niyo po ang susunod naming shoutout. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, narito muna po ang aming bloopers. Kailangan natin magdoble ingat. Dahil delikado kapag hindi natin kinaya yung masasamang elemento. Kailangan nating magdoble ingat dahil delikado kapag hindi natin kinaya yung masasamang elemento na naninirahan sa gubat na to. Kailangan nating magdoble ingat dahil delikado kapag hindi natin kinaya yung masasamang elemento. Kailangan nating magdoble ingat dahil delikado kapag hindi natin kinaya yung masasamang elemento na naninirahan sa gubat na to. Wala namang masamang elemento ang makakapanakit sa atin. Wala namang masamang elemento ang nakakapanakit sa atin. Mga espiritu lang naman sila. Yung mga anghel na kumakalaban sa Diyos. Kumalaban. Yung mga anghel na kumalaban sa Diyos pero hindi nagtagumpay. Siyempre, paranormal vlogger tayo. Hala, para namang may tao rito. Alam kong nandiyan ka nagtatago sa makapal na talahib niyan. Baka tumatay lang. Seryoso. Sige. Wala nga kundi tunog at mga hunin. Wala nga kundi mga tunog ng mga huni ng ibon at mga kuliglig sa gubat. Talasan mo ang pandama mo. Bibilang ako ng 3. Cut. Talasan mo ang pandama mo. Bibilang ako ng 3. Tangi. May nakakatakot na kasama ang mga buhay. Mas pala. Tangi. Mas nakakatakot na kasama yung mga buhay. Nakatatakot. Tangi. Mas nakatatakot na kasama yung mga buhay na tao. Pwede na dito. Pantay na ang lugar na to. Pantay ang lugar sa gawing ito. Sandali lang Iahanda ko lang ang pulse at... Iahanda ko lang ang mga pulse at guidelines. Ano ka ba? Heavy duty talaga itong tent natin eh. Ano ka ba? Heavy duty kaya itong tent natin. Bilisan mo nang mag-ayos. Ito yata ang lugar na pinaka-extreme na Ito na yata yung pinaka-extreme na lugar na napunta natin. Kakilakilabot na ang nararamdaman. Kakilakilabot na ang mararamdaman ng mga tao. At tayo lang ang unang-unang makapagkakandak ng paranormal. At tayo lang ang unang-unang makakapagkandak ng paranormal vlog na ito sa lugar na to. Hindi naman luma yung mga damit.
Oo, luma na. Baka maligno lang yung nakita mo kanina. Tapos, baka mga naliligo lang yan kanina dyan tapos iniwan lang. Tsaka, isi-set up ko yung mga... Tsaka isa pa, isi-set up ko pa yung mga camera natin. Rodel! Ano na naman? Ay, ano ba? Rodel! Sige. Rodel! Ano na naman? Ang daming nakakalat na damit dito sa gubat. Saka, punit-punit yan oh. Kumalma ka nga kasi. Kumalma nga kasi. Pwede ba kalma? Perfect! Ang ganda rin pala din. Mayroon na. Alata lang din. Kasi dito sa GoPro action cam natin. Kasi dito sa isang GoPro action cam, hindi nga ikaw. Kasi dito sa isang GoPro action, hindi nga ikaw. Kasi dito sa isang GoPro action cam natin. Maraming salamat po.